Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin, at inilabas na nga itong kuha ng CCTV sa isang police station sa Quezon City kung saan nagkaroon ng umano'y arigluhan sa pagitan ni Mang Willie Gonzales at ng cyclista. At kung makikita natin mga kababayan dito sa pinakitang kopya nitong CCTV, ay nakikipagkwentuhan at talagang alagang-alaga pala itong si Mang Willie dito sa loob ng police station, at tila ba VIP nga ang treatment sa kanya. So ito po mga kababayan, ipapakita natin at kayo na rin ang humusga sa inyong masasaksihan. Sino kaya ang hindi na lang makikipag-ariglo kung ang iyong makakalaban ay katropa ng nasa police station na ito at kabiruan ng ilang miyembro ng Philippine National Police. Dito pala makikita natin na yung one-sided na itong police station na ito mga kababayan. So ito po, kung mali ako, correct me if I'm wrong, kayo na rin magbigay ng inyong sariling husga. Hindi ko pala. Kung makikita natin mga kababayan, pumasok sila sa isang kwarto, so sa isang opisina, pero hindi nakuha ng CCTV kung ano man ang kanilang pinag-usapan, o posibleng talagang tinakot ito sa loob ang cyclista. So para iwas na at wala na siyang poproblemahin, so kailangan niya na lang makipag-ariglo mga kababayan. Akala ko humingi ng consent. Humingi po ako ng ako makatulong sa So kung makikita natin mga kababayan, tinatapik pa ni Mang Willie itong mga pulis, at si Mang Willie naman ay talagang VIP treatment yung trato sa kanya ng police station, which is ito rin ang dapat imbestigahan yung nangyayari sa ating kapulisan, na kung sino yung mapera, sino yung mukhang madatong, sino yung mukhang karespeto, kahit siya ang may pagkakamali ay tila pa siya na rin ang pinapaboran. So which is obviously siya yung nakasasakyan, cyclista ang kalaban, at mga kalaro niya sa isang shooting range, itong mga pulis diyan matik na mga kababayan po natin. Sinaluduhan pa ang isang dismiss na pulis, anak ng baka.
Oo, ganun lang ha. Pagka kumain mo sa usapan nyo, oo, ganun lang kasi, sige na, kaya na. Kaya na. So kita naman mga kababayan po natin na mukhang binubulong-bulungan pa ano ng ilang pulis itong cyclista. So obviously 'yun ang kanilang kagustuhan na dapat hindi na talaga magrereklamo itong cyclista. So kaugnay naman kababayan sa sumiti nga ng resignation ni Police Brigadier General Nicolas Torre bilang director ng Quezon City Police District, mukhang pinag-iisipan pa ito ano ni PNP Chief Acorda, mga kababayan po natin. Ngunit buo na umano ang kanyang desisyon kung si General Torre ang tatanungin para hindi na umano madungisan pa itong pangalan ng kapulisan po natin. So may delikadisa siya kung baga mga kababayan po natin ay gusto niya na umanong umalis sa pwestong ito. So ang mangyari ay magiging floating ang kanyang status habang wala pa siyang assignment or hindi pa siya nabigyan ng assignment. Yes, SLU also, of course with the mayor. Kasi ang gusto natin, harmony in everything. Yes, of course. Kasi admittedly, yan ang mahirap magiging police kung minsan. The good things, hindi ka nakikita, pero pag isang pagkakamali, kung minsan yun ang malaking, kumbaga na-exploit. Sinabi naman ni National Capital Region Police Office Director Police Brigadier General Jose Melencio Martates na sakaling tanggapin ang resignation ni Torre, pansamantala itong papalitan ng kanyang Deputy Director for Administration habang wala pang permanenteng naitatalaga sa may iwan nitong pwesto. Ang resignation ni Police Brigadier General Torre ay inaasahang magiging epektibo na ngayong araw ng Huwebes, August 31. I will put an OIC dun sa district. Kung sino OIC dun. So most probably may DRT as caretaker. Tapos dun sa regional headquarters muna, pending probe or any inquiry or any investigation or pending kung saan ang mapupuntahan yung assignment. And then, so yun nga po pending umano muna itong si Police Brigadier General Nicolas Torre dahil nag-resign ito sa QCPD, mga kababayan po natin. Talaga nga namang pinahamak ni Mang Willie Gonzales itong si Police Brigadier General Torre, at hindi ito napaisip, mga kababayan po natin. Parang hindi niya na-anticipate na ang taong bayan ay uusok sa galit dahil sa kanyang pagtayo bilang spokesperson at parang abogado na rin nitong ni Mr. Willie Gonzales. So iniisip niya kasi dahil ito ay dating pulis, nagtatrabaho sa Supreme Court. So parang yun ang ginawa niya, at naisip niya rin na parang wala nang reklamo na nangyayari. So hindi niya naisip na ang taong bayan ay nakatingin sa kanya. So yung buong Filipino community nakatingin sa kanya, at yung judgment ay naging bias, one-sided ito. So inamin niya rin yung kanyang lapses, mga kababayan po natin. So ang nangyaring ito, kay Attorney Raymond Porton, ay hindi dapat papalampasin at dapat papanagutin talaga itong si Mang Willie na ngayon ay nagdadrama na matanda na umano siya, galing siya sa operation, may sakit sa umano, mga kababayan po natin. Hindi po yan excuses, dahil ikaw ay naglabag, ikaw ay nanakit, dapat mong pagbayaran niya.